101.7 FM, Wagas Mandin. Ang tunay, tunog, radyo, Kalahibo, 101.7 FM, Birahe. Ayos! Ang susunod na programa ay isang bayad na programa. Ang himpilang ito DWXR 101.7 Kalahimo FM ay walang kinalaman sa mga sasabihin ng tagapagsalita at ng kanyang panauhin. Muli, ang susunod na programa ay isang bayad na programa. Okay, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Muli, nandito na naman po tayo para tumalakay ng isang oras at syempre para makipagkwentuhan na rin sa inyo. At ano bang December 11, ha? December 11 na lang at 20 ilang araw na lang, 14 days ba? 14 days, ha? Pasko na. Kitang-kita niyo naman yung mga pailaw natin sa bawat munisipyo, talaga nagpapagarbuhan sila, no? O sa kabila nung panay ang brownout natin ay pagarbuhan sila nung pailaw. May nakakalibang naman doon sa ating mga babayan kahit papaano yung bagang problema ay nalilimutan pag nakakakita niya mga ganyang pailaw, ano? Pero pagka uwi, balik pa rin sa dati, sa normal. Naroon pa din yung problema, yung gutom, yung kahirapan ng ating mga kababayan. Siyempre, lahat binabati natin sa 14 na bayan ng Oriental Mindoro. Binabati natin lahat ng mayor, pati lahat ng opisyal ng ating gobyerno. Happy Christmas po, Talagang wala nang makakapigil. Palapit na po ng palapit. At sigurado, madami na namang uuwi. Kasi parang reunion po yan ng isang pamilya eh. Pagka Pasko po, ay talagang nag-uuwian yung bawat pamilya para magsama-sama. Ano po, kahit nga medyo may kamahalan na yung pamasahe, ay pipilitin po makauwi. Para lang pagdating nung sinasabi nating Noche Buena ay sama-sama yung pamilya. Yun na po kasi yung nakaugalian ng ating mga kababayan na pagdating po ng alas 12 ng gabi, Noche Buena, kailangan magsalo-salo po ng pagkain. Kahit papaano, meron ding mga handa, no? Kahit na kauntian lang ay talagang pinipilit po ng ating mga magulang na makapaghanda para po doon sa pamilya. At syempre, binabati natin lahat ng ating mga kaibigan dyan sa Barangay Salong. Binabati natin si Kapitan Cyrus Espinosa, ganun din. Doon sa kanyang mga BHW, yung kay Secretary, kay Chody Arellano at syempre doon sa kanilang treasurer, kay Madam Peli Cleope. Magandang umaga sa inyo lahat. Pati sa mga barangay tanod, binabati natin lahat ng mga nakaupong barangay official diyan sa Barangay Salong. At diyan sa Barangay San Vicente South, binabati natin si Paring Noel. Lahat ng nakaupo diyan kay Kapitan Larry Atcha na talaga namang tuloy-tuloy yung serbisyo ngayon diyan sa San Vicente South. Di ba? May bago na naman balita, kita nyo na naman itong ginawa ng mga inchik nito, itong China, talaga namang hindi talaga ito sumusunod sa sa UNCLOS, yung batas. At ang gusto nga ay sakupin itong ating yung sinasabi nating economic zone ng Pilipinas ay talagang pinipilit nila itong sakupin. Binumba na naman nila
ng water cannon at bilangga pa yung ating Coast Guard, kasama pa diyan, si Chief of Staff General Browner. Nasaksihan niya mismo kung paano talaga nambubuli itong China. At syempre hindi ito nagustuhan ng international community. Kinundi na naman yung pangyayaring ito. At mamaya siguro alam ko nasa Kongreso si Congressman Arnan Panaligan, ay makikibalita tayo dun sa reaksyon ng Malacanang diyan sa nangyaring insidente na naman diyan sa West Philippine Sea. Bago po tayo magtuloy-tuloy, mayroon po tayo paparinig na isang interview, isang deliberation na nangyari po ito sa Kongreso, na kung saan ay kaharap ni Honorable Congressman Arnan Panaligan itong ating bagong Department of Agriculture Secretary na si Francis Chu Laurel, At may mga itinatanong siya dito. Mamaya papaliwanag natin. Siguro paliwanag po natin. Pakinggan po natin. Ito po ang second time that we met. The first time nung nandiyan ang Japanese Prime Minister po. So, ang tanong ko po naman is more on parang policy, hindi yung details nung presentation kanina. We are of course aware na nagkaroon tayo ng problema, nagkaroon ng pagbagsak, drop in our local production, rice, corn, sugar, etc. So agriculture in general, Of course, maraming reasons yan why we are lagging behind in domestic agricultural production and why we have become a net importer of agricultural products. Whereas before 1995, the Philippines was an exporter of agricultural products. Starting nung 1995, bumagsak na yung ating local production, Ating we are relying more on importation. Of course, many reasons yan, And baka it will take too long to dissect lahat ng reasons. Pero now that we have a new Secretary of Agriculture, I suggest that we also look into the aspect of the effect of the devolution of agricultural functions from DA to local governments. I have nothing against devolution. I came from the local government all my political life. I spent that in local government, as mayor, as governor. So I will be the first to champion yung devolution. But maybe we can also review the effect of devolution of agricultural functions from DA to local governments, After more than 30 years of the effectivity of the local government code, Kasi we have to admit, may mga local government officials, local government executives, na hindi priority ang agriculture. Either they do not understand or talagang wala. So they rely more on DA. Nag-aantay sila ng ibibigay ng DA. Magandang tanghali sa iyo, Sandy, at magandang tanghali sa mga tagapakinig sa iyong programa. Binabati ko rin ang mga kababayan ko sa First District ng Oriental Mindoro. Ay pinanatong sa Kongreso, meron tayong committee meeting. Nag-break lang tayo ng konti para kayo makausap dahil baka mamaya matapos ng iyong program, alauna. So kahit ilang saglit, sabi ko, nung may message ka sa akin sabi ko, sige, kahit ilang saglit, para makabati at makapag-update, So, okay. Kung siguro naman nabasa nyo at nabalitaan nyo na naman yung problemang nangyari dyan sa West Philippine Sea, yung pagbomba at pagbangga ng Chinese Coast Guard do sa mga tropa natin, yung kasama pa yata dyan si General Browner nung mangyari yung insidente yan. Ano po ang reaksyon ng Malacanang? At syempre, ayan boy po, ano po yung plano ng Kongreso ngayon? Well, noong isang araw lamang, nag-hearing kami. Meron kasing Special Committee on West Philippine Sea ang
ang Kamara at ako ay miyembro noon bilang Vice Chairman. Nag-briefing ang Navy at saka ang Coast Guard tungkol sa bagay na yan. Yung briefing nangyari bago itong pinakahuling insidente nung nakarang weekend lang, December 9 and 10. So, patuloy naman ang ginagawa ng ating Coast Guard at Navy na mag-resupply. Kasi ang story niyan, meron tayong mga tropa na nandoon sa isang barko na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ito yung Sierra Madre. So nagkisilbi itong barkong ito, nakasadsad na outpost ng ating sundalo, ng ating militar sa West Philippine Sea, particular sa Ayungin Shoal. At kaya nga kailangan, linggo-linggo ay dinadala ng supply ang mga yan at nagro-rotate din ang mga sundalo. At yun ang hinaharangan ng China, ng China Coast Guard, at yung tinatawag na Chinese Maritime Militia. Paano hinaharangan? Ay di hinaharangan ng barko, pinapaikutan ng barko. Ang tawag ay dangerous maneuver. Kung mas malaki yung kanilang barko, ay mas malakas ang loob na mangharas, kasi malaki yung barko nila eh. Pag binangga yung mga barko natin, ang damage sa barko natin, hindi naman sa kanila. Tapos, ang ginagawa nila, water cannon, pinapasirita ng malakas na yung tubig, para ma-drive away. So, kahapon, nangyari uli ang bagay na yan, nag-resupply sa Ayungin Shoal at saka doon sa Baho de Masinloc. Yung Baho de Masinloc, Scarborough Shoal, malayo sa Ayungin Shoal yan. Ang Baho de Masinloc sa may Zambales, nangingisda ang mga mangingisda natin doon, kaya nagpunta ang Coast Guard para supplyan ng pagkain at saka krudo ang mga mangingisdang Pilipino. Binomba rin ng water cannon. Doon naman sa Ayungin Shoal, sa may Palawan area yan, ay mag-resupply nga yung ating Coast Guard at Navy doon sa ating outpost. Winater cannon din at saka pinalibutan ng mga China Coast Guard. So, nagprotesta na ang ating gobyerno dyan, nag-fund diplomatic protest at saka sa embahada ng China. At may statement si Pangulong Marcos na kahit anong gawin ng mga China Coast Guard dyan, patuloy nating ipaglaban nating karapatan dyan sa West Philippine Sea kasi atin yung lugar na yan Atin yung lugar na yan. So, patuloy naman ang Coast Guard at Navy sa pagpunta sa lugar na yan kahit tayo ay kulang sa gamit, kahit tayo hinaharas. Kita nyo, hindi naman tumitigil ang ating Coast Guard at Navy sa pagpapatrolya sa lugar na yan. Sabi nga ni Pangulong Marcos sa kanyang statement, hindi tayo titigil. Kasi atin yan. Ngayon, bakit pa natin pinagkakabalahan yung lugar na yan? Napakahalaga kasi yan po'y karagatan na ayon sa international law ay saklaw ng teritoryo ng Pilipinas. Ikaw ba, halimbawa kung meron kang lupa, at inaangkin ng kapitbahay mo, naglalagay ng bakod ng kapitbahay mo, nag-encroach sa property mo, di ba mag-react ka? Tama po. Di ba hindi ka papayag? So ganoon din tayo. Teritoryo natin yan. Ngayon, ba't natin ayaw ibigay? Ay syempre dahil atin yan, tayo dapat makinabang sa yamang dagat na nandyan. Anong yamang dagat na nandyan? Isda. Pagkain natin. Ang mahal nga ng isda natin, nakakatawa nga, kailangan tayong bumili ng isda sa ibang bansa, particular sa China, mag-import. Samantalang yung isdang pinagbibili ng China sa atin, dyan ang galing yan, sa Ayungin Shoal, di ba? Sa Baho de Masinloc. Kaya nga katawa-tawa. Kaya dapat talaga yung ating i-assert. Kahit tayo ay malit na bansa, malit ang ating Navy at Coast Guard, huwag tayo papayag na basta na naman tatahimik, Ang bully, dapat ay inilalabanan din yan. Pinapakita mo na ikaw handang lumaban. Isa pa, yung ating pag-angking sa teritoryo sa lugar na yan, o ang ating pangangalaga sa teritoryong inaangkin ng China, ay dahil meron diyang, meron diyang mga langis, ang ating ma-study ay may langis dyan, may natural gas. Dapat na makinabang ay ang susunod na henerasyon ng Pilipino. Diba? Hindi ang China. Mayaman na nga sila Ang Pilipinas naghihirap. Kulang tayo sa langis. Tuwing tataas ang presyo ng langis, tayo ang nahihirapan. Samantalang nandyan ang ayon sa mga study ay nandyan ang deposito ng langis. Hindi pa natin makuha kasi nga may nangaangkin. In the future, para yan sa mga Pilipino. Kaya dapat ipagtanggol natin. Tama po. Bukod po doon sa diplomatic protest na lagi po natin ginagawa pag may mga ganyan pangyayari, mayroon pa po bang naiisip na ibang paraan ng ating gobyerno para matigil na yan pambubuli ng Chinese Coast Guard dito sa ating mga mga kasundaluhan na nakabantay diyan?
Una-una mahalaga yung diplomatic protest. Sabi ng iba, bakit kayo file ng diplomatic protest? Wala nangyayari. Alam nyo, sa kaso, kahit yung kaso sa atin, sa local, sa civil, pag meron kang demand sa isang tao, halimbawa, naniningil ka, ay dapat di ba magpadala ka ng demand letter? Opo. Diba? Pag hindi ka nagpapadala ng demand letter, ay hindi po pwedeng kasuhan ng basta-basta yan. Kaya sabihin ng husgado, teka muna, ikaw ba yung naningil? Ikaw ba yung nagpadala ng demand letter? So, ganoon din sa inyong ejectment case, Pag merong nakatira sa bahay mo, tapos na ang renta, gusto mong paalisin, kailangan meron kang demand letter. Na pinapaalis yung nakatira sa bahay mo. O hindi ka basta pwede magpunta ng korte pag wala kang ginawang demand letter. So ganyan din sa international law. Pag hindi ka nagsalita habang ang ibang bansa ay kinukuha ang teritoryo mo, merong prinsipyo sa international law na para mo nang pinayagan, para mo nang ibinigay ang teritoryo mo. Kaya dapat kahit sabi na wala nangyayari, if mag-file ka lagi ng diplomatic protest. Ngayon, noong 2016, tanda mo nag-file ang administrasyon dating Pangulong Aquino doon sa International Court, dahil nga sa ginagawa ng China na pag-angkin sa ating mga isla at karagatan, yung sa Scarborough Shoal. At nagdesisyon naman yung International Court na pabor sa atin na atin talaga yung teritoryong yan, atin yung dagat na yun sa Scarborough Shoal. At isa sa basehan ng International Court ay yung ating mga diplomatic protest na i-final. So alam nila na tayo ay hindi nagpapabayak. So mahalaga yung diplomatic protest. Pangalawa, patuloy yung patrolya naman. Kailangan gawin patuloy yung patrolya ng ating Navy, Coast Guard, kahit po konti, ang ating barko, dapat ay ituloy ang patrulyang yan para hindi makaporma ng labis ang China. Maganda naman po yung ginagawa ng ating gobyerno tungkol po doon sa paghahain ng diplomatic protest. Kasi kung ma-aggravate nga po yung at least may pinanghahawakan tayo mga dokumento doon sa mga pag-abuso nila. Ngayon na Congressman, sabi ng iba, bakit daw pwede nating i-boycott yung mga produkto ng China at saka yung mga project nila dito, i-press natin. Para pakita daw na talagang kahit papaano meron tayong palag. Well, yun nga, ang problema sa Pilipinas kasi, lagi ko sinasabi, di ba, nung kampanya, sa mga talumpati ko, masyado tayong umasa sa mga imported na mga gamit, Hindi tayo nag-produce ng sarili nating gamit. At tanda mo, nung kampanya, sinabi ko nga, nung COVID nga pandemic, ultimong face mask natin, face shield, ay sa kanila kinukuha kasi hindi tayo nag-produce. So, ngayong panahon ito, hindi ganun kadali na mag-boycott ng mga China products. Pero, pwedeng gawin yan. Siguro yung mga individual na importer na dapat gawa ng paraan dyan kasi yung produktong China, made in China, ini-import yan ng mga importer dito. At yun ang pinagbibili kasi mura daw. So, bahala na yung mga importer, negosyante. Kung gusto nilang kumuha sa ibang bansa, ibang sources, maghanap sila na ibang sources, ibang sources ng gamit. Maaaring medyo mahal ng konti, pero kung ang quality naman ay mas maganda, di doon na nga ang gawin natin, pero hindi siguro pwede impose ng gobyerno kasi meron tayong kalayaan kung saan ka bibili, Ngayon, yun namang project, ayan, alam ko gobyerno may ginawa na dyan. Ilang buwan nakaraan, kinansela ng administrasyon ni Pangulong Marcos yung China funding para dun sa mga real estate trend, alam ko ay hindi na tinuloy. At maaaring ibang mga proyekto na China funded daw pero wala pa naman nare-release na pondo, maaaring i-cancel din yon at maghanap ang ating gobyerno ng ibang sources, Total, marami naman tumutulong sa atin like Japan, Korea, o US, sa Europe, nag-finance yan mga proyekto. So, maganda nga siguro ay doon na tayo kumuha ng tulong sa ibang bansa para sa ating mga development projects. Mukhang yung ating mga kababayan na tutungo sana diyan sa sa ating mga tropa diyan, yung magbibigay ng papasko ay umatras na rin po yata, Hello, medyo hello. wala ka, Kung yung yung ating mga kababayan na nag-travel papunta diyan, tatravel sana papunta diyan sa mga tropa natin just sa West Philippine Sea, mukhang umatras na rin po yata. Yun ay civilian sila, hindi sila mga Coast Guard, hindi sila Navy, mga civilian sila. So siguro nag-iingat na, nag-iingat na siguro sila. Sana tinuloy din nila, tag-escort na lang sila sa Coast Guard natin, Pero siyempre, ginagalang natin, mga civilian na mga yan At
dapat din sa atin silang papurihan. Yung iba kasi nag-comment na parang negatibo na huwag nating unahin yan hindi maganda. Opo, opo. Ano? Mhm. Sumubok sila, siguro dahil delikado ang sitwasyon, Mhm. kaya hindi sila tumuloy. No? Mhm. Kaya huwag natin silang paghanapan, total sila may mga civilian. Kasi mukhang ang balita yata ngayon meron din tayong mga makapili yung mga nagsusupply din ng information sa China, yung mga kababayan natin ano po. Oo. Kaya nga, nakakalungkot ka. Hindi ah, ako na sa Facebook mhm. Parang pro-China pa. Sabi, ibigay na lang daw yan. Opo. Alam mo, sabi ko kanina, bakit pa tayo naghahabol sa mga dagat na yan? Mhm. Kasi sa atin yan. At yung kauna-unahang mapa ng Pilipinas na dinroy ng isang paring Kastila Mhm. noong 1700, ay kasama nga yung mga isla na yan. Hindi pa hindi kanya kalakas, ano? Opo. Maliit na bansa, ang China na parang mahirang bansa, ano? Mhm. Noong 1700, yung si Padre Murillo, isang paring Kastila, siyang gumawa ng mapa ng Pilipinas, Opo, opo. kasama ang Scarborough Shoal, kasama ang Ayungin, ano? Sa Pilipinas. So ibig sabihin, even nung panahong yon, ano? Mhm. 400 taon nakakaraan, kinikilala na yung mga lugar na yan ay sa atin. Ngayon, sabi ko nga, dapat nating pangalagaan yan kasi nandiyan ang yaman dagat. Mhm. Ang Pilipinas naghihirap, no? Mga tao ay nagugutom. Mhm. Nag-i-import tayo ng pagkain ng isda. Nandiyan ang kayamanan ng Pilipinas sa dagat na yan. Ating Mhm. na yan. Mhm. Pangalawa, ayon sa mga scientists, geologists, may malaking deposito ng langis at saka natural gas dyan sa lugar na yan. Opo, opo. Remember, yung sa Palawan, yung Malampaya, di ba, may nakitang natural gas doon. Mhm. Yung lugar na yan, aduksyong yan ng Ayungin Shoal. Mhm. Kaya yun din ang pinagdudahan nga na malaki ang deposito dyan ng natural gas. Mhm. So, siguro sa darating na panahon, pag tayo nagkaroon ng kapartner, ng investor, Opo. pwedeng hukayin, pwedeng i-drill ang lugar na yan para makakuha ng langis at saka natural gas. Mhm. At yan maaaring makakasolve sa problema ng Pilipinas. Kaya hindi man sa panahon natin at wala pa tayo kasi kayang maghukay dyan ng mag-drill na langis at saka natural gas, Mhm. para sa susunod na mga lahi ng Pilipino, Opo, opo. no? Meron silang pwedeng pakinabangan. Mhm. Kaya hindi natin dapat i-give up yan, yung bagay na yan. Mhm. Dapat ay sa atin yan. Kaya nakakalungkot ibang mga Pilipino sabi, ibigay na lang sa China. Hindi pwede yung gano'n. Oo. Hindi Okay. pwede. Oo. Talagang siguro kaya gano'n lang po yung interest nung China diyan gawa po do sa natural resources na nakaimbak diyan. Totoo yun. Oho. Totoo yun. Kasi alam mo, laki ng populasyon ng China, ilang bilyon. Ilang bilyon. Takot silang magutom ang kanilang mga kababayan kasi alam mo, communist country yan. Mhm. Baka pag alam mo, ang tao, pag nagutom, pwede magkalsa. Mhm. Wala silang source ng pagkain wala namang karagatan silang manawak. Kaya yung karagatan natin ang kanilang kinakamkam. Oho, tama. Oo. Hindi tayo dapat pumayag. Kung maiba naman tayo ng usapan alam ko po isa sa concern nyo yung ating bigas yung supply ng ating bigas. Mukhang taliwas po yung nangyayari ngayon do sa sinasabi kamakailan ng Department of Agriculture na mumura yung bigas at sapat yung ating supply kasi pinag-uusapan yata ngayon yung pag-import na naman Hello. Kong. Well, ang ating stand dyan, isang araw ang ating stand dyan, Opo. ang dapat i-import lang yung kakulangan. Mhm. Yung kakulangan. Mhm. Sobrang import mo, babagsak naman ang presyo ng palay, Opo. Ngayon, dapat pati, pag mag-i-import, huwag mong isabay sa anihan, Mhm. Kasi pag isinabay mo rin sa anihan ang pag-import ng bigas, babagsak din ang presyo ng palay. Mhm. So, kawawa naman yung mga farmers. Mhm. Ang sabi ko nga, ay hindi maiwasan ang importation kasi kulang naman talaga ating produksyon. Opo. Pero dapat lang ating import lamang ay yung kakulangan. Mhm. Yung kakulangan lang. Mhm. At ang ating i-promote yung local production. Kaya nga ang Kongreso naglagay ng malaking pondo para sa agriculture ngayong taong ito. Mhm. Particular para sa National Rice Program. Ating nilakihan ang budget ng agriculture. Kaya nga, dapat naman ng Department of Agriculture ang kumilos Mhm. para matiyak na na-implement ng ayos ang ating programa sa local rice production. Mhm. Naniniwala naman tayo na kaya natin ma-increase ang ating local rice production. Parang import mo, yun Opo. lang ang kakulangan. Opo. Para mapaliit, Mhm. para mapaliit yung kakulangan. Mhm. At yung kulang na maliit, yun ang ating import. Ayun. Mhm. Kung kaya pa kaya nating ibalik yung sinasabi nyo 1995 tayo yung nag-export nung bigas. Well, siguro kaya ibalik pero hindi ngayon, matagal na panahon kasi masyadong
Aha. masyado napabayaan ang ating agriculture, ano? Opo, opo. Masyado tayong umasa sa importation. Mhm. Kaya maraming palaya natin, ano? Hindi, maraming mga farmers di nagtanim. Opo. Ang ating dapat gawin muna ay i-increase yung local rice production. Mhm. Suporta ng farmers, ano? Mhm. Binhi, makinarya, fertilizer, farm to market roads, ano? Yung Opo. mga irrigation, ayan ang ayusin, no? Mhm. Then yung areas na may potential para sa rice production, yun talagang doblehin pa yun ang buhusan ng malaking pondo. Mhm. Like maraming lugar sa Mindanao. Ay milyon-milyon hektarya pa yan. So dapat yan ang buhusan din natin ng Mhm. pondo. Mhm. Of course, sa ating sariling probinsya, no, kahit tayo maliit ang ating land area sa production, still makakatulong din tayo sa kabuuang produksyon sa ating bansa. Mhm. So dapat i-focus ang resources ng gobyerno sa mga areas na yan. Mhm. At palagi ko naman makaka-increase tayo ng rice production. Opo. Kung kulang man, yung kulang na lamang ating import. Opo. Yung sinasabi niyo, alam ko madami po kayong farm project na farm to market road, at saka yung mga ayuda sa ating mga magsasaka. tayo. Oo, mga Oo. magsasaka. Yes. Opo. Siguro ang mas kailangan daw ngayon ng ating mga magsasaka yung mga seminar, mga technician para ituturo sa kanila daw yung tamang mga pagtatanim. Ay wala po yata tayo niya sa ngayon. Meron naman. Kaya naman kailangan talaga ma-supervise ng DA Mhm. ng direkta. No? Ma-supervise ng DA ng maayos. Kasi yan ang mga sundalo Yan ang Opo. pupunta sa mga bukid, Mhm. sa mga kaliblibang lugar para magturo ng teknolohiya sa magkasaka. Mhm. Kaya dapat yan natutukan. Pwedeng gawin yan nagawa rin nung nakaraang mga panahon Medyo lang napabayaan ngayon, ano? Hindi naging focus ang agricultural production kasi umasa lang tayo sa importasyon, ano? Kaya dapat ay ibalik yan na Opo. talagang todo ang buhos ng mga ayuda sa farmers in terms of binhi, fertilizer, makinarya, at yun nga yung research, ano? At saka yung assistance ng mga technician. Opo. Marami pong natutuwa nung mayor pa kayo dahil nga talagang yung puso nyo talagang nasa mga mga magsasaka, yung may focus po kayo sa agrikultura. Hindi nga kayo umaasa, Oo. mas mong umaasa do sa budget ng Department of Agriculture. Sana Oo. daw yung mga mayor ngayon, nakikita natin mukhang pagandahan daw ng pailaw ngayon. Talagang ang laki ng gastos sa pailaw. Sana daw may puso din naman daw sana para sa agrikultura dahil ang ating probinsya daw po naman, kung tutuusin, ay agricultural lang daw naman po ito. At napakaganda daw po kung may kahit papaano makakapag-focus sila sa agrikultura, kahit daw lang man lang yung mga gulay. Hindi na natin iangkat galing sa ibang lugar po. Totoo yun, malaki naman ang budget ng mga LGU. Mhm. Malaki ang budget nila, mga city governments, malaki ang budget. Kaya dapat pondohan nga nila ng malaki ang agricultural production, Department of Agriculture para sa pondo. Mhm. May sariling pondo ang city government noon para sa agriculture. Yung AKAP, ang Apo. Kabuhayan sa Agrikultura Program. Mhm. Pinodo ko na malaki yan sa aking 7 taon. At hindi nagpapaya. Yung mga traktora, mga harvester, mga dryer, yan ay pondo ng city. So kung talagang nasa puso mo ang agrikultura, ay babudgetan mo ng malaki. Mhm. At kaya naman yan kasi may pondo naman nga ang mga local governments. Meron siya tinatawag na IRA, yung Internal Revenue Allotment. Opo. Nagawa ko na yung nakaraan. Kaya pwedeng ulitin yan, pwedeng gayahin, no? Pwedeng ulitin. O kung talagang gugustuhin. Opo. Kasi kawawa naman ang kasaka natin, ano? Mhm. Nagawa ko na yun kay Mayor, pwedeng gawin yan ng mga local government officials. Ngayon naman bilang congressman, hindi tayo nag-implement ng programa. Ang ginagawa natin, hindi tayo na-support. Hello. Kaya ngayon 2023, malaki po ang ating inilagay sa agriculture, Mhm. na budget. Sa 2024, malaki pa rin natin inilagay na pera para sa agriculture. Ayun, opo. Kamakailan po ay namigay po yata kayo ng educational financial assistance dito sa ating mga kababayan sa Puerto Galera. Patuloy po yan. May bilang Patuloy. po ba kayo kung gaano nakarami yung natulungan na dito sa ating mga Well, estudyante? Makikita ko yan. Baka ako yung kakamil, makikita 8,000 na kabataan na yan, ano? 8,000 kabataan, hubit kumuha naman sa 30 milyong piso na yan. Mhm. At yan ang ginagawa natin para tulong po natin sa mga kabataan natin, ano? Mhm. Ngayon, ako po ay kailangan bumalik na sa session hall, ano? Opo, Sa opo. Sige committee po. meeting, ano? Sige po, opo. Tayo ay sinaisan
ay sinadya sa nung Medyo secretary. So kaya napakaganda po yun. isang linggo, Opo. tawag ulit tayo, no? Sige po. Ako yung nag-break na habang okay. oras. So, Oh. maraming salamat sa kasama Sandy sa iyong pagbigyan ng pagkakataon makapag-usap, ano ha? Opo, Medyo opo. tinatawag na tayo sa Committee on Opo. Defense eh. Opo. Importante kasi pag-usapan. Opo, balitaan niyo po kami. Kung pwedeng, Oh, oo, sige. pagkaman. Kung hindi naman confidential, lang ko, ipabalitaan ko ikaw. Opo. Ha? Sige po. Maraming salamat at magandang tanghali. Oh, magandang tanghali din po, Congressman Arnan Panaligan. Yan po si Congressman Arnan Panaligan. Kita niyo naman po kahit busy po siya sa Kongreso, talagang pagka doon sa mga update, doon sa mga programa, talagang lalabas po 'yan para i-update yung ating mga kababayan. Kasi ang role po ni Congressman Arnan Panaligan sa Kongreso ay hindi lang naman po problema na ng Oriental Mindoro, kundi yung kapakanan at problema na rin po ng buong Pilipinas. Yung tinatalakay lagi po sa dami po ng komiting hawak ni Congressman Arnan Panaligan. 13 po yata yung committee. Pagdating po diyan sa problema sa West Philippine Sea, kasama na po siya, na-appoint po siya diyan at dagdag po na trabaho para sa kanya yan. Kaya talagang napakasipag po. Kung wala rin naman pong natapos na po yung gawain diyan sa Kongreso, talagang umuwi po agad diyan sa ating probinsya para asikasuhin naman yung mga kababayan nating nasa mga liblib na lugar upang alamin yung mga problema nila at bigyang solusyon itong mga ito. Ayun at nakita natin yung paliwanag niya tungkol doon sa agrikultura. Napakaganda Napakaganda nung paliwanag niya. Talagang isa lagi sa priority niya itong ating agrikultura. Nakikita ko tama naman dahil itong ating probinsya, itong Oriental Mindoro ay talaga namang agricultural dito. Siguro nung time ni Governor Bart Marasigan, talagang priority rin yung agrikultura at nung panahon na yun, sabi nga food basket tayo, nakakapag-import tayo ng mga iba't ibang klase ng gulay o kaya yung mga bigas, nakakapag-dala tayo sa ibang probinsya, ibang lugar at nakikita natin maganda pero sa ngayon mukhang nakikita natin na hindi naman natin sa mga mayor kasi na nakapwesto ngayon, mukhang ang priority nila, makikita nyo magpapasko. Sa bagay yan ay nagiging tradisyon na yan ang pagpapailaw, pagarbuhan ng ilaw, pagandahan ng ilaw bawat bayan. Pero sana naman ang ginagano natin, kung nagagawa nila yan tuwing magpapasko, ay dapat naman yung agrikultura, tumutok sila sa agrikultura at yung bawat bayan, itap nila yung mga barangay, yung mga barangay captain, yung mga nakatiwangwang na lupa, ay pwede naman taniman yan. Diyan makikita yung suporta ng Department of Agriculture. Ang laki ng budget ng Department of Agriculture ngayon, 30 billion. Kung makakapagtanim bawat bayan ng iba't ibang klase ng gulay, itap natin yung mga barangay, yung mga porpis, yung mga porpis bigyan natin ng livelihood program. Bigyan natin diyan sa pagtatanim ng mga gulay, iba't ibang klase. Tapos magtayo tayo ng isang sentrong pamilya ng mga agricultural supply mga gulay. Parang sa Baguio. Merong isang lugar doon na talagang doon ibinabagsak lahat ng mga gulay. At ito ay kahit mga turista pumupunta doon sa lugar na yon, bumibili ng mga gulay. Napakaganda pong project niyan Ang dami pong nakatiwangwang na lupa dito sa ating probinsya. At yung purpose wag nating hindi lang basta tatanggap sila ng pera, kundi turuan din natin magtrabaho sa bawat barangay. Yung 'di ba yung may Green Revolution kapanahunan nung ama ni Presidente Bongbong Marcos, yung mga tiwangwang na lupa. Pwedeng taniman, bakit hindi natin i-adapt ngayon sa panahong ito? Dito sa Oriental Mindoro, ang dami nakatiwangwang na lupa at pwedeng pagtaniman kung ano-anong klaseng gulay. Abay pagka nagawa natin 'yan, makakapag-supply tayo sa ibang lugar. Makakapagdala tayo, pabalik yung pagiging food basket ng Oriental Mindoro. In nautical highway tayo Daanan tayo, pwede tayong bago makapunta sa ibang lugar yung mga, dadaan muna sa probinsya natin. Pwede silang mamili dito. Kung makakapag-produce ng ibang klaseng gulay ang kalapan, kung makakapag-produce ng ibang klaseng gulay ang nauhan. Ang lawak ng kabundukan natin, 'di ba? Sa Baguio, bundok din naman 'yan, tatatanaman nila ng mga cauliflower.
o broccoli, carrots. O bakit hindi natin turuan yung ating mga kapatid na mangyan yung technology, i-adapt natin yung ginagawa nila sa Baguio para tanan yan yung mga bakanting lote diyan sa sa kabundok. Mabibigyan pa natin ng hanap buhay itong ating mga kapatid na mangyan. At ang mangyayari niyan ay itong Oriental Mindoro talaga namang siguro sa tingin ko dapat mag-focus sa agrikultura. Diyan tayo dapat mag-focus eh. Yun ang kailangan natin sa panahong ito. Yung kasi kalat ng kagutuman, talagang gutom ang inaabot ng ating mga kababayan, hindi lang dito sa Oriental Mindoro, kundi sa buong Pilipinas. Pwede tayo mag-supply ng mga sariwang gulay. Itutulungan siyempre tayo ng Department of Agriculture dahil nga, di ba sinasabi ni Congressman Ardan Panaligan, 30 billion ang budget ngayon ng Department of Agriculture. Siguro naman yung hindi lang sa usapin ng mga binhi. Kaya mga buto ng gulay ang may bibigay niyan, lahat may puprovide niyan. At kung kikita, ay buong probinsya kikita diyan sa kung makakaani tayo ng maganda. Katulad ng programa ng Calapan City, may programa Calapan City, alam ko yung flagship project nila yung Green City, ang tanong meron na bang mga punong na itanim? May mga gulayan na bang na i-provide ang city government? Kumbaga, yan yung flagship project natin di ba? Siguro kung merong mga madami naman tayong lupain na katiwangwang diyan. Tingnan nyo, sa paligid ang dami. Kung natatamnan niya kahit talong, kahit mga okra, mga kung ano-anong klaseng gulay. Dito sa atin kasi, ultimong talong, ultimong mga okra hindi naman dito nanggagaling sa atin. Yung karamihan niya nanggagaling pa sa kabila. Inaangkat pa. Kaya mahal yan. Dahil binabiyahe pa yan binabayad pa sa barko. Ngayon mahal pa rin ang pamasahe sa barko. Isa pa yan na dapat siguro tinitingnan ng ating provincial government. Kaya ng lahat ng mga mayors dito dahil hindi lang naman ang Calapan City, buong mamamayan ng Oriental Mindoro, kalapit na lugar, yung Iloilo ay problema yang mahal diyan sa pamasahe. Dapat siguro yan ay tinitingnan o pinag-uusapan din. Baka naman naabuso na, lalo na ngayon, pamura na yung diesel. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na hindi nila pwedeng ibaba pa yan kasi napakataas po diyan kung kumpara noong pandemic, naitaas nila yan at sinabayan pa ng pagtaas ng krudo, pero wala na ang pandemic at mababa na rin naman ang diesel. Siguro panahon na para pag-aralan o kaya para tingnan kung sino man pwedeng tumingin diyan na baka naman pwedeng ibaba na yan. Kasi para maibaba na rin naman yung ating mga produkto nang gagaling sa Maynila. Dahil kaya nagmamahal, isa yan sa dahilan kaya nagmamahal. Pati ang kuryente, isa rin yan sa dahilan kaya nagmamahal. Yung rate ng natin, ng ating power supply. Isipin nyo itong bigas, itong bigas natin. Hindi naman talaga pamura talagang pamahal. Ano sinasabi ng Department of Agriculture noon? Mumura ito pag nakatapos ang anihan. Iniisip ko noon ko pa iniisip ito Ako parang mali. Mahal ng bili ng nung mga traders. Di ba? Kaya hindi pwedeng ibabayan yung bigas. Siguro kung talagang sa atin na lahat manggagaling yung gagamitin diyan sa sa pagsasaka, pamula do sa bini, pamula do sa mga fertilizer, pamula do sa mga pesticide, dito naman gagaling sa bansa natin, maaari talagang makuha pa natin yung murang bigas. At yung sinasabi na nung 1995 ay tayo nag-export ay may babalik natin yan. May babalik natin yan. Kung talagang pagbubutihin at wag puro importasyon ang nasa isip kasi sa totoo lang kaya laging importasyon, talagang merong kumikita diyan sa pag-import ng bigas. Malalaking tao diyan naka lagay.
naalala nyo ba yung rice tarification law na hanggang ngayon umiiral yata ito, hindi natin alam. Yung rice tarification law ay ginawang batas na ang sabi ay para magmumura ang bigas at binigyan ng go signal na mag-import yung mga negosyante ng walang limit. Kaya bumaha ng mga imported na bigas noon at kawawa yung mga local farmers natin ay talagang naapektuhan dito sa rice tarification law. Yun ang isa sa tinatanong ni Congressman Arnold Panaligan, yung rice tarification law. Kaya medyo nag-react siya. Ang sinabi ng Department of Agriculture, mukhang malaki daw na itulong noon. Ay yun na nga yung pinoprotesta ng ating mga magsasakay, yung rice tarification law na yan na ang plano para bumaba daw ang bigas, pero hindi naman bumaba nung panahon na yun hanggang ngayon hindi naman nababa ang bigas madaming nagsamantala dyan sa rice tarification law. Maganda sana yung purpose, nadipid yung purpose, kaya lang madami nagsamantala. Sa halip na maibigay talaga sa farmers yung mga benepisyo yung dapat maibigay, hindi rin naman naibigay hanggang ngayon. Hinahanap nila ito. Oy, kamusta kayo kay paring Ronald Bula? Alam ko Christmas party ng RNB ba 'yon? Yung publishing RBC. Sa December 18 at kumbidado tayo diyan. Sana makarating tayo. Mukhang may inihanda daw may inihanda daw lugar na hotel para sa amin ni paring Bernard. Subukan kung makakarating. At Happy Christmas sa lahat ng kasama nating media diyan sa Manila. Yung ating mga tropa diyan. Good morning din kay magandang hapon din kay Ana Lorraine Gutierrez. Ito'y nakikinig sa atin sa programa natin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Paki-share po doon sa mga nakikinig para naman po mapakinggan ng iba yung ating programa. Yung po yung sinasabi natin siguro nakikita ko kung ang bawat local government dito sa atin, mga mayor, mag-concentrate sa agrikultura, mag-concentrate kahit paano meron silang budget para sa mga kababayan nating nagsasaka o kaya nagtatanim, yung mga mahilig magtanim ng gulay. Yung porpis napakagandang livelihood project nito kung ito'y may papatupad sa bawat barangay. Nabibigyan mo ng trabaho yung mga sumusweldo ng porpis para magtanim ng iba't ibang klaseng gulay. Magtanim sila ng mga pwedeng itanim na mapapakinabangan. Tapos pag dumami yan, siyempre lahat ng barangay yan ang magiging project. At napakaganda kasi maganda yung lupa natin Maganda yung lupa natin, may mga patubig tayo. Kaya mas maganda siguro yung mga natin, mga mayor natin, merong mga project na ganyan. Unang-una, panglaban din po yan sa global warming. Yung pagtatanim. At yung mga kababayan natin, yung mga kapatid nating mangyan, 'di ba? Laging tayong binabaha. Binabaha lagi tayo dahil ubos na yung mga puno natin sa kabundukan. Bakit hindi bigyan ng trabaho yung mga magtanim o kaya yung tamnan yung mga kalbo nating kagubatan, dahil diyan sa mga illegal logging. Ang daming illegal logger diyan, di naman nahuhuli diyan sa parte po ng Victoria. Ang daming illegal logger diyan. Oy, binabati nga pala natin si Konsehal Frederick Ortega, diyan sa parte ng Victoria. Ito isang tao talagang pagka yung alam niyang hindi rin tama ang dapat ipasang batas o kaya may mga project na gustong gawin na hindi naman talaga prioridad ng Victoria, ito po yung sumasalungat at hindi basta-basta sumusunod doon sa gustong mangyari na alam naman niyang hindi makakaganda doon sa kanilang lugar. Oy, ano na pong balita dyan sa ASF? Isa pa yung ASF na yan yung ano bang tawag? ASF. Asian Swine Fever, Asian Swine Fever. Kumusta na ba? Mukhang wala nang pong balita diyan. Ito yung napag-alaman ko pala kawawa pa talaga pala dito yung ating mga magsasakang at mga hog racer yung mga nag-aalaga ng baboy. Maraming nalugi diyan sa mga sa tinamaan ng ASF na yan. Kasi nakakalungkot lang. Parang hindi tama yung pagpapatupad nito Doon kasi sa 500 meters
na radius na sinasabi ng ano ng department po ano o yung mga veterinary ano pag mayroon daw may sakit diyan ay halos kahit daw yung walang sakit pala ay damay na diyan. Kinukumpis ka na rin. O sana hindi ganoon. Dapat tinitingnan nila pagka wala namang sakit, kahit nasa 500 meters siya, pwedeng ilabas yan, ilabas na lang agad. Ay hindi, pagka doon daw inabot, ay sama-sama na lahat yan. O kumbaga, papatay na yan at ibabaw na, kahit walang sakit. Ay sayang naman yung mga walang sakit na baboy. Oo, ang daming talagang meron nga yatang inatake na diyan dahil sa pagkalugi diyan sa sa African swine fever na yan. Ayan tanong, may ayuda bang natatanggap ang mga magbababoy na nakumpiskahan ng baboy? Mayroon bagang kumbaga ayuda ang ating gobyerno diyan sa mga magbababoy na yan. Ay kawawa, namuhunan yung mga yan. Namuhunan, napakalaki ng puhunan doon sa kanilang mga alagang baboy, tapos mangyayari itong African swine fever nito na kahit walang sakit nga basta nasa 500 meters ay sama-sama na sila. Ang alam ko si Congressman PA Umali diyan sa parte ng 2nd district, medyo tumulong ito doon sa ating mga hog raiser diyan na naapekto ng African swine fever. Nagbigay yata ito ng 10,000 itong si dating governor at kay Congressman PA Umali diyan sa mga taga Pinamalayan. Pero balitaan muna natin kayo doon sa nangyaring insidente dito sa West Philippine Sea para may may idea kayo para alam din naman natin kung ano nangyayari sa labas ng ating probinsya. Ito babasahin ko po yung balita dito. Barko ng Pinas binomba uli ng China, bilangga pa. Ang resupply boat ng Pilipinas na unay sa May binangga at binumba ng tubig ng China Coast Guard sa bahagi ng Ayungin Shoal nitong Linggo ng umaga. Ayon sa Philippine Coast Guard, nitong Sabado lang ay may insidente na rin ng pambobomba ng China sa resupply mission ng BIPAR sa Scarborough Shoal. Matapos ang pag-water cannon sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIPAR nitong Sabado, ang mga barko naman ng Pilipinas na magsasagawa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre ang binumba ng tubig ng China Coast Guard kahapon ng umaga. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa pagtira ng water cannon ng China Coast Guard, nasira ang engine ng ML Kalayaan. Magsasagawa ng ROR mission ang ML Kalayaan kasama ang BRP Cabral at Unay sa May at BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea ng bombahe ng China Coast Guard. Nabatid kay Tariela na maging ang UM-1 ay binangga ng Chinese Coast Guard vessel. Regular Rory to BRP Sierra Madre this morning, BRP Cabral Unay sa May 1 and ML Kalayaan water cannon by China Coast Guard. ML Kalayaan suffered serious engine damage. Contrary to China Coast Guard disinformation, UMI rammed by China Coast Guard vessel nakasaad sa sinabi ni Tariela. Kasabay nito, pinabulaanan ni Tariela ang aligasyon ng China Coast Guard na ang barko ng Pilipinas ang bumangga sa China Coast Guard. Ito ang bagong aggression ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa
Nasang-ayon na rin sa 2016 Unclosed Arbitral Award taong 1999 pa nasa ayungin shoal ang BRP Sierra Madre na isang World War II ship grounded. Ito rin ang nagsilbing simbolo ng pagmamay-ari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nitong Sabado, nang 8 ulit na bumbay ng China Coast Guard ang 3 barko ng BIPAR na nasa gitna ng supply mission patungo sa Scarborough Shore. Yun, kikita mo, ito yung sinasabi. Kaya nga si Congressman Arnan Panaligan ngayon nando sa Congress para pag-usapan itong problemang ito. At sa isang araw, pag na-interview ulit natin siya, ay hingi tayo ng impormasyon kung ano na po yung hakbang na gagawin ng ating gobyerno dito sa bago na namang pang-aabuso ng China. Alam niyo po yung BRP Sierra Madre ay talagang sinadyang isadsad diyan po sa sa Scarborough Shoal, para po talagang ipakita sa China o kaya sa ibang bansa na yun ay pag-aari ng Pilipinas. Kaya po yan ibinantayan si dating Orly Mercado po yata ang na isadsad yung barko na yan diyan sa parte ng Scarborough Shoal. Yan po yung marker na talagang atin po yan. Kaya yan ay binabantayan ng ating mga kasundaluhan. At nung nga pumunta itong resupply, kasama pa mismo si Chief of Staff General Browner dito sa pumunta dito, at mismo siya nasaksihan niya yung ginawang pambobomba na naman, pagbangga, Talagang sinungaling itong China Coast Guard, at ang sinisisi pa ang bumangga daw doon sa kanilang barko itong ating mga tropa. Sila daw ang binangga. Kitang-kita naman doon sa video na sila yung bumangga. Ito yung problema natin diyan. Kaya siguro talagang decidido ang China na kunin ito, ang lugar na ito, dahil nga siguro doon sa sinasabi ni Kong Arnan Panaligan na yung may nakatagong mga natural resources diyan sa lugar na yan. Yung langis. Pwede po natin pakinabangan yan. Isipin nyo, pagka na-explore po ng Pilipinas yan, sa ngayon, wala pa ng kasi tayong partner, magbibigay ng puhunan para ma-explore yung lugar na yan at ma-extract natin yung mina ng langis diyan. Malaking tulong po yan. Makikinabang po ang ating mga kababayan dyan. At sana, kung mangyari yun, hindi naman mga politiko at mga negosyante makinabang diyan, kundi yung ating bansa mismo ang makinabang doon sa matatagpo ang mga natural resources diyan sa Scarborough Shoal na yan. Balita ko pa nga kanina, nanonood ako sa isang TV, sa isang programa doon. Merong isang political analyst o kaya yung sanay sa mga usapin diyan sa West Philippine Sea, problema. Mukhang kasama pa nga Mindoro sa gustong angkinin ng mga China, pati yung Palawan. Delikado pala tayo din kaya siguro tama lang na minsan pakita natin, diyan sa mga inchik na kahit pa paano pumapalag tayo, i-boycott natin yung mga produkto ng mga yan, huwag natin bilhin, Huwag natin mga maling, di ba? Hindi total mga mahinang klase naman, sinasabi lang natin mahinang klase yung mga produkto ng China. Yung mga kontrata, baka pwedeng i-reject natin yan. Alam ko dito sa Mindoro, may kontrata din yung mga inchik niyan yung tungkol diyan sa hindi lang natin alam kung sino nakakontrata sa Armorac at diyan sa paghahakot ng buhangin. Baka pwede na natin i-atras yan. Ipakita natin yung kahit papaano sinasabing pumapalag din naman itong mga Pilipino kahit papaano. Kaya lang sa ibang pamamaraan hindi siya pakikidigma. Ari naman yung tungkol naman sa bigas na pinag-uusapan natin, babala naman ni Estrabilio, maaaring magpapatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng bigas sa panahon ng Kapaskuhan at umabot pa ng hanggang 60 kada kilo, bunsod ng kawalan ng konkretong solusyon ng pamahalaan. Nakakatakot, baka aabot talaga ng 60 pesos per kilo yung mga regular milled rice, given na wala na mga nagagawang concrete na solusyon yung gobyerno bagkos ay mag-import. Anya sa panayam na sa teleradyo serbisyo, monthly
teleradyo serbisyo. Yun, mukhang talagang patuloy yung pagtaas ng ating bigas, at hindi naman talaga nababa. Oh, nasa na kaya yung yung mga bigas na pinamili ng ng NFA? O baka ito'y pwedeng ilabas sa palengke kahit 35 pesos, kahit na hindi na yung 20 pesos, 35 pesos ibenta na sa palengke yan, mabenta yan. Yung mga pinamiling palay nung ating NFA. Alam ko namili yan ng last na anihan. At para nga sinasabi, para nga makatulong doon sa ating mga magsasaka. Medyo mahal yung bili nila So sana may pagiling ulit, may benta na nila sa may labas na nila sa mga public market natin, mabili man lang kahit murang-mura. Total, ayan naman ay subsidize ng ating gobyerno. Pwedeng ibagsak yung presyo niyan, dahil mayroong suportang budget na ibinibigay diyan ng gobyerno natin. Kumusta po diyan sa sa Provincial Hospital, Sa lahat po ng taga Provincial Hospital. Sana naman ay naibigay na yung inyong mga benefits Pati po yung kung mayroon mang papasko yung mga job order diyan, alam ko yung mga regular employee lang diyan ang mayroong 30-month pay. Sana yung mga job order, yung maliliit na trabahador meron ding kahit papaano papasko Oo. Yun ang sinasabi ng ating mga kababayan ay siguro panahon na para pag-usapan din naman itong pamasahe natin hindi lang yung problema natin diyan sa Batangas Port at dito sa Calapan Port, kundi yung pamasahe mismo na napakataas. Madaming tayong mga kababayan na nagrereklamo na at nahihirapan diyan sa pamasahe niyan. Partikular po yung ating mga sasakyan. Mahal po ang bayad. Magkano dati? 1.5, 1.8, naging 3.2 ngayon. Mukhang siguro panahon na para pag-usapan po yan at baka naman napapagsamantala na o kaya may nangungumusyon na diyan sa presyo po ng pamasahe natin sa barko. Kasi kung titingnan pababa na naman po yung yung ating diesel. Mababa na po kumpara noong mga panahong tinaas nila yan. Kaya naman tumaas yan ng todo noon gawa po nung pandemic. 'Di ba? O tapos medyo sumabay ng kaunti itong pagtaas ng diesel natin. Ngayon naman po wala na yung pandemic at pababa na rin po yung ating presyo ng diesel. Baka panahon na para pag-usapan. Siguro manawagan tayo sa lahat ng ahensya dito sa ating gobyerno na tingnan kung may makatwiran pa bagay ang ganyang pamasahe, na tingin nila hindi na yata dapat ibaba na nila yan yung ating pamasahe. Kumbaga kahit papaano bumaba na rin naman yung diesel natin. Yung problema natin diyan sa Batangas Port. Isang araw nakita ko sa Facebook page ng Bong Brokal na mukhang inaayos yung problema doon. Sana magkaroon ng linaw yung problema diyan na kung bakit isang bus company lamang nakakapasok diyan sa loob ng port ay mukhang monopolize nila kaya nagagawa nila yung kanilang asal diyan na hindi sila babiyahe kahit 3 na lang ang kulang hindi po aalis yung mga bus diyan. Yun din pong mga bus na doon lang po tumitigil sa napakalayong bus station nila. Pwede naman sanang ibaba nila kahit doon sa malapit-lapit ay talagang doon pa po dadalhin sa kanilang bus station na tinatawag na napakalayo po. Kung naulan, kawawa po yung ating mga kababayan, mga pasahero, lalong-lalo na po yung mga PWD at yung mga senior citizen. Buti kung may mga pinoprovide mga wheelchair yung mga yan. Wala naman po, napakahaba po ng lakarin, maputik. Talagang lubak-lubak. Haharangin ka pa doon nung insurance company para pabili ng kanilang insurance. Ngayon pag wala kang alam ay mapipilitan kang bumili, sayang 50 pesos. Wala naman itong kwenta dahil unang-una sabi nga ni congressman pag sumakay ka ng barko naka-insured ka na, hindi mo na kailangan kumuha pa uli ng insurance diyan. At sino naman tangang kukuha ka ng insurance diyan tapos dala mo yung papel lumubog ang barko. Yung bagay may papakita mo pa. Di ba? Kaya kalokohan yan
Kalokohan yung insurance na yan na ang tagal ng problema diyan. Talaga sindikato na yan. Yung insurance company na yan na nakabantay diyan. Ba, isipin nyo, easy money yan. Mangungulikta. Nakakaawa din po naman. Pag napapadaan ako, ang dami pa rin nabibiktima. Lalo na po yung biyaheng Iloilo. Dadaan diyan. Kunyari, bubuhatin ng mga porter diyan. Tapos idadaan pa nila diyan sa insurance company na yan. Aba, yan bagay mapapakinabangan mo pag lumubog ang barko. Hindi, wala ka namang listahan doon. Hindi ka alam ko wala pa naman yatang compensate diyan do sa mga nangyayaring kung may mga aksidente man, wala namang nakakakuha diyan ng benepisyo. Talagang yan po talagang yan po easy money. Napakadaling pagkakitaan na wala namang haharangin mo lang yung mga pasahero diyan para bumili ng nung kanilang insurance. Hindi tayo nagtataka ito yung matagal na nating inirereklamo, bakit hindi ito inaaksyonan ng ating mga kinauukulan dito sa Oriental Mindoro. Madami kung ano-ano yung pinagkakaabalahan nila, ito yung talaga mismo nakakaapekto doon sa ating mga kababayan, direktang nakakaapekto, lalo na doon sa mga estudyante natin, yung mga matatanda, yung mga PWD. Ito dapat yung nasusolusyonan agad. Siguro kay Congressman kay dating si Congressman Doyle Lechon, ito yung action agad baka ito tapos itong problemang ito kaya dapat pag-aralan muna yung tama pa ba na maningil sila ng ganung kalaking halaga ng pamasahe, bumaba na rin naman yung presyo ng diesel natin at wala na rin naman pandemic ngayon panahong ito. Okay, at muli po at dumating na naman po tayo sa katapusan ng ating programa. Abangan nyo po uli ang programang Balita Talakayan sa Miyerkules po. Miyerkules, baka meron na po tayong update tungkol doon sa nangyaring pambobomba ng Chinese Coast Guard. Yung pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard doon sa ating mga kasundaluhan na pumunta po diyan sa Scarborough Shoal. Muli po, nagpapaalam, Sandy Soriano ang inyong nakasama.